hindi na ipalabas. Tama lang 'yun na gano'n na nangyari, tanga siya, eh. Ngayon puntahan naman natin itong, video ng abogado ni, Vic Soto, eto po Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Ano bang final nating kaso, attorney? 19 count. Imagine niyo 'yun, yung ano, asawa ni Bossing Vic may mga tangka ng ano, ng pang-aano, 'di ba? Imagine niyo po 'yun, sakit no ang, asawa, 'di ba? Hindi pa yata boy si Pauline Luna, do'n sa issue na 'yun, eh. Nung nangyari yung bagay na 'yun, 'di ba? Tapos, ginawa ng pelikula. At, alam niyo sa totoo lang wala naman talaga, para sa akin wala talaga 'yun, hindi talaga totoo 'yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kung totoo 'yun, 'di ba, dapat kung totoo 'yun, kung totoo po 'yun, 'di ba, wala namang ano, wala namang nangyari talaga, eh. Kasi kung totoo 'yun, putya, kahit na ano pang kapangyarihan nila Bossing Vic noon, kahit ano pa ang kanilang, katayuan sa mundo ng pelikula, pagig-aartista, hindi sila makakaano niyan, hindi sila makakalusot niyan. Lalo pa etong si Daryl, ngaw-ngaw pa ng ngaw-ngaw. Teka, puntahan muna natin 'to. Eto, meron nakita diyan, ngaw-ngaw pa ngaw-ngaw, eh. Eto, puntahan natin 'yan. Ayan, ayan. Sabi dito sa post niya ni Daryl Yap, kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo, walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sinuman na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa uli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Inurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot ay nasa litrato. Hindi ba napatunayan ang akusasyon ni Pepsi? Ang sagot ay nasa litrato. Pero nagsampa ba ng kaso, na rape si Pepsi laban kay Vic Soto? Ang sagot rin ay nasa litrato. Nagsinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lathalain, ito ay nasa maraming naburang video, ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam ng mga nakakaalam noon at alam na ng mga nagtatanong ngayon. Delia, Pepsi, babalik tayo sa korte. 'Di ba? Paano babalik sa korte, wala na, 20 years lang naman ang subscription ng kasong, rape. Tapos isa pa, yung sinabi niya dito, nagsisinungaling ba ang teaser? Nagsisinungaling yun, bakit? Kahit na sabihin mong ito ay nasa maraming lathalain, ito ay nasa mga naburang video, ito ay nasa mga lumang dyaryo, hindi naman napatunayan sa korte. Buti sana kung na-convict si Vic Soto. Diba? Kung na-convict si Vic Soto na oblo ng 10 taon, 20 taon, ay baka, ay oo, talagang totoo yun, Ayun nga, na-convict nga siya, di ba? Pero yung wala namang nangyaring conviction kay Vic Soto, ano ang katotohanan doon sa tinanong na, inano ka ba ni Vic Soto? Sumagot ng oo, yung artista. Anong katotohanan doon? Diba? Katangahan. Katakot-takot na katanga, buti ng pelikula kung papayagan ng pagpapalabas sa pelikulang yan. Tingin ko hindi na. Correction, 1985 ang kanyang pagkamatay ni Pepsi Paloma, 40 years na. Ate Shirley Samonte, hello po. Kaya wala kang katotohanan na maipapakita sa amin, Wala kang maibibigay sa amin na katotohanan kasi nga, anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Yung mga sinasabi mo, hindi ka pa nga buhay diyan sa time na yan.
Kasi itong Pepsi Paloma diversion ito sa kapalpakan ni Bongbong. Sabi ng mga bobong DDS. O, sabi naman ni Daryl Yap, gusto ko nga mag-resign yan, diversion pa. Diba? O, gag din no? Ito yung mga sumusuporta nun kay PBBM, sobrang sumuporta kay PBBM, tapos, sila din ang gustong magpababa ngayon kay PBBM. Diba? Kaya ako ginawa ang Pepsi Paloma ay para talaga sa inyo. Para daw sa atin. Sino ba? May nag-request ba? May nanawagan ba na may gumawa ng pelikulang yan? Wala naman May nanawagan ba? Naku, parang awa nyo na po. Sana po may gumawa ng pelikula. Na Pepsi Paloma movie. Kasi gustong-gusto namin malaman ang katotohanan. Binaon na nga yan sa limot. Wala nga may interest na dyan sa issue na yan Nakikita ko yan, ginagawang ng mga vlogger. Binablog. Pero sa totoo lang, wala Tapos, ang sabi dito ni Daryl Yap, ginawa daw niya yan dahil sa pareha silang taga-Olongapo. Anong paki namin? Diba? Anong paki namin kung parehas kayong taga-Olongapo? Tapos na nga yung kabanata ng buhay ng mga artista na yan dyan sa issue na yan. Sabi pa dito, but more than that, this story has haunted the public consciousness for decades. As a female filmmaker who started out in social media, I don't choose these stories. They choose me. Kita nyo? Siya daw ang pinili. Tanga ka pala Paano ikaw ang pipiliin? Ipinilit mo lang yung sarili mo. Hindi ka pinili. Pinilit mo yung sarili mo na gawin yung pelikula na yan. Nakutukan ng mga producer para gawin yung pelikula na yan, pondohan ka, bigyan ka ng pera para kumita ka. Aray! Boom! Social media keeps resurrecting it raw and unresolved like an open wound, and when something keeps coming back like that, you realize it's not just a story, it's a reckoning. Kita nyo? Anong paki mo kung laging may mga mag-vlog niyan? Lagi kang makakita niyan, mga binablog ng mga vlogger, documentaries ko ba't apektado ka? Ba't apektado ka? I felt a responsibility to confront it. Ano mo ba si Pepsi Paloma? Nanay mo ba yun? Kapatid mo ba yun? Hindi mo nga ano yun Aray! Boom! To dig into the truth no matter how uncomfortable and present it in a way that demands to be seen and felt. About Sir Vic Soto, I'm not sure whether to offer an apology for his name being mentioned in the film. The truth, after all, is unapologetic. Hindi daw siya unapologetic. No remorse talaga to. As a public figure tied to a public story, I believe there's an understanding that stories like this will inevitably resurface. My role as a filmmaker isn't to pass judgment or provoke. It's to tell the story as it happened with honesty and respect for the facts. Diba? Honesty daw at respect sa facts. Pero si Vic Soto, hindi mo kayang respeto. Saka isa pa, ano yung katotohanan mo? Kahit sabihin na natin na ang nanay niya magkwento, ang kapatid ni Pepsi Paloma ang magkwento, ibang tao pa din yun, hearsay pa din yun, wala yung mismong tao. Hearsay yung istorya mo. My role as a filmmaker isn't to pass judgment or provoke. Asa na ba yun?
Ito pala, I trust that those who will watch the film will see it for what it is, an attempt to shed light on a controversy that refused to be forgotten. Actually, wala naman kaming mapapala dyan eh. I respect my fellow artists. I respect the pillars of the industry. But what I respect most is the truth in my heart. Tapos yung heart niya, yung ART, capital letter. Sabi mo ba, matatawag mo bang art yan? Hindi art yan, katarantaduhan yan. Walang art na ganyan, di ba? Kabugukan yan. Po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino-sino po ang mga nirereklamo or kino-complain po? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel. Cyber libel po. sa package siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon. Yun po yung writ of habeas data. Sa ngayon nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang criminal case. Ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel. Napuputol talaga. Yata. Na lang. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino-sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel po. sa package siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga... Ay, wala akong audio, Ate Shirley. Walang audio tong video na pineplay ko po. Meron na po ba akong audio? Wala pa rin po. Pakisagot naman po. Okay na. Okay po. malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Okay. Okay, Ate Beauty. Thank you. Ito pati yung mga nag-share nung teaser malalagot din. Merong hiwalay na kaso para doon. Yun po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. Okay, thank you Ate Trixie at Kuya Papa Bersky TV at JA. Thank you. Pagsagot po. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. So, ito po ba yung clarify lang namin? So, ito po yung social media post na sinasabi kong ni-rate manager. Yung teaser? Yes, yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas mo? Pag Yung nagtitinda naman ng puto, ano ba naman yung puto o taho, di ba? Yung pot-pot. Tut. Hindi ba niya nakita may nag-i-interviewan dito? pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause. Hinahanap ko pa kanina nung di ba nanonood ako. Narinig ko pot. Kapag po hapon, may dumadaan dito sa amin nagtitinda dito sa Cavite. Uso yung ganyan yung pot, nagtitinda ng bitcho paghapon, yung mga tinapay na mainit. O kaya meron din nga nagtitinda ng kutsinta. Hinahanap
Alam niyo yung hinahanap ko pa. Tumingin pa ako sa labas. Nasaan yung titinda ng kutsinta? Wala naman. Naririnig ko. Yung pala, dito pala sa video. Merong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Ang dahilan ng kaso ay yung teaser video na inilabas. Alam niyo, napakadali ng trabaho nung nag-transcript nung video. Kasi ang ikli lang ng video, 1 minute lang yata yun eh. Diba? Ang bilis lang ng video na yun, tinranscript. Pero ang naging kaso, 19. Namimili ng bote, dyaryo dito sa lugar ko pag may ganyan tunog, boss. Dito sa amin, nagtitinda ng putot kutsintayan eh. Ay, Naininita Umali, hello po. Ayan, J8, sa criminal case may kulong yan. Kaysa civil case. Yes, may kulong sa criminal case kasi sa criminal case, 6 to 12 years ang pwede niyang maging makuhang pagkakakulong. Herbie Lamizana, hindi malakas ang loob ni Daryl Yap kung hindi hawak ng mga halosos yan. Pwede. Big Soto tayo, sabi ni MJGM. Thank you sa iyong pakulay. MJGM. Salamat po. Thank you. Okay. Naligaw yung nagpuputo. Oo nga eh. Nagpuputo, napunta dun sa interview. May financial damages ba or ano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. At kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba ito? Hintayin natin siguro sa korte na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case po. O may PRO po ba sa showing or anong hinihili? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng inyong Yes kampo? po, meron pong hiwalay na kaso. Okay, patigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sakop po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa... Kaya paano pa mapapalabas yung pelikula kung ang kanilang prayer ay maipatigil ang paglabas ng pangalang Vic Soto mismo. Trademark yun eh. Yung mismong pangalang Vic Soto, hindi mo babanggitin dun sa pelikula mo. Diyan sa haba ng pelikula na yan, pagpalagay mo na 2 oras yan. Puro Vic Soto mababanggit dyan. Di lahat yun, tatanggalin mo yun. Lahat yun, i-edit mo. Papalitan mo ng ibang salita. Saka isa pa nga, di ba? Ala na, pumutok na to. Nagkaroon na ng kasuhan. Kaya paano pa mapapalabas to? Kaya malabo na talaga tumapalabas. Imposible na. Malabo na sa katuparan pa nila yung paglabas ng na ito. Pelikula na ito. Malabo na yan. Kasi nga unang-una, biruin mo, lahat ng sasabihin mo dyan. Lahat ng information dyan puro patungkol kay Vic Soto. 20 or 35 million ang danyos plus kulong. Meron ako nakita ng post, 35M O, Soledad Tan, mayabang pa din. Good luck. Cavite ka rin pala, Sir Macmac. Malapit lang po kami sa AUP. Nako, hindi ko lang po, pero basta dito lang ako, Cavite City lang. Malalaman nyo din yan. From Boracay, Dodoy Gabinete. Ayan, Ate Gina Inglet. Shout out, Ate Gina. Hello po. Nasaan ba? Ayun, gandang gabi. Ayun pala si Ate Gina. Gina Inglet. Shoutout Next, warrant to pares, maabutin mo, Daryl. Panoorin ng hindi na nga lang pelikula, kundi hearing mo, Daryl Yap. Oo nga, hearing na lang ang panoorin natin. Hindi daw po, Kuya Herbie Lamizana, hindi daw po, wala daw pong makakasuhan, sabi ni Bossing Vic, sa mga
artista dahil yun daw po ay trabaho lang. Kita nyo, nakakaintindi naman si Bossing Vic eh. Kanyang privacy na walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila o nagtanong man lang. Ano Yun po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi. Yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will you be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin. Anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So, Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Vincentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po kaya yun? Si Daryl Yap. Yung Vincentiments ang nag-production, oo, dahil si Daryl Yap nga yung ano niyan. Actually, nung panahon ng pandemya, tuntua ako dyan sa Vincentiments eh. Tuntua ako dyan. Kaya lang, di ba, ngayon, wala eh, ginawa, panahon din ng kampanyahan, magaganda rin yung mga video niyan eh, dyan sa, para kay PBBM. Di ba? Pero, ngayon, di ba, wala. Yung Vincentiments, sinira ni Daryl Yap. Ikaw din talaga gagawa na ikababagsak mo, na ikapapangit ng karir mo. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa rito. Nagkukomento. Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. No? Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. No? Dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong privado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. Yun. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng sa end, kapag sinasabi niya kasi na wag muna husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist, na may bawi. Pero ganun yung sinabi. Yun nga yung sinasabi ko na baka panaginip lang dun sa pelikula yung scene na pinakita sa teaser. Pero di ba nga, dapat tinakpan mo na lang yung pangalan nga. Kapag nung doon sa teaser, sabi, inano ka ba talaga ni? Tapos sasagot yung si Red Bustamante, oh, di ba? Siguro walang kasuhan na nangyari. Kaya lang bobo nga si alam mo yung tapang-tapangan, gigibain niya ang reputasyon ni Vic Soto. Dami nagmamahal dyan na Pilipino. Ang daming, kahit saang channel na nga napunta yan, ang daming sumusuporta dyan, daming nanonood dyan. Diba? 19 counts siyang maano sa kulungan. Patay ka ngayon, Vincentiments, yung mahaba ang baba, siya ang producer. Pero, ang producer nga niyan, merong galit kay Bossing Vic, tingin ko. Yung mismong nagbigay ng pera, nagpondo. Sana may gumawa rin ng pelikula tungkol sa isang kutong lupang direktor. Sana, ako, mas gusto ko may gumawa ng pelikula na yung pambubulog ni Tibulok sa mga pastoral niya gabi-gabi, tapos pinapahiram pa sa mga kaibigan niya na mga politiko at mga uniform personnel. Yun ang magandang pelikula. Ang title, ang pagpapahiram ni Kibulok sa mga pastoral na binubulog niya gabi-gabi sa kanyang mga kaibigan. Ang haba ng title. Hindi mabibenta. Pwede po bang may nakiba kung sakaling
iba pala yung direction ng movie in the end. Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng Yun. author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. Yun. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Ayan na naman yung puto. Ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Yung asawa, si Pauline Luna. Pang-ano daw na threat. Siguro may mga nag-chat kay Pauline Luna, may mga nagko-comment o ano, iaano ka namin, gang blank, o anuin ka namin, bibiyakin ka namin. Ganyan pala yung ano mo, yung asawa mo, ganyan pala ginawa kay Pepsi Paloma. Di ba, pwedeng gawin ganun eh. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. Di ba, So, yun ang pinakamasakit sa isang magulang. Meron lang isang bata doon, makapanood ng teaser, sabihin doon sa anak nila, uy, yung tatay mo pala, ano, di ba putya, ang sakit nun sa magulang. kailangan umaksyon talaga. Si Miss So, Pauline aplikado? po, nakakatanggap ng Yes. rape threats. Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment Tama. ko sa mga post, Yung mga comment, grabe mga comment sa post trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might. Again, Bakit? Diba, kaya, Daryl Yap, ano, kumbaga, time is, ano ba yun? Time is gold. Hindi. Time is up na sa yung career. Ikaw na rin ang pumatay sa sarili mong career sa mundo ng showbiz. Kasi masyado kang nagpaka-showbiz. Masyado kang nagpalamon sa... Masyado siyang nilaman ng sistema. Kumbaga, naggaling-galingan, astig-astigan. Kumbaga, talagang siguro, eto na yung katapusan mo. Hindi ka pa man lang sumisikat ng todo. Hindi ka pa man lang, kumbaga, nakakakuha man lang ng mga bigating award. Bilang isang direktor, mga pagkilala, di ba? Pero, tinapos mo na yung karir mo. Kaya wala na. Tigba ka na. Hindi ka na, para sa akin, si Daryl Yap, talagang ano po dito to. Talagang, pabagsak na to. Wala na. Yung mga movie nito, syempre, marami na magagalit dyan. Yung mga supporter ni Bossing Vic Soto, Itbulaga, TBJ, at ng lahat pa ng mga tropa pips ni lahat ng lahat ng mga sumusuporta kay Bossing Vic, hindi nasusuporta sa kanya kahit gumawa pa siya ng pelikula, kahit anong ganda niyan. Kahit sino pa magbida na artistang sikat, wala na. Maraming magagalit diyan kay Daryl Yap. Kaya nako, sana, 'di ba? Maging aral to sa mga direktor na ayusin nila ang kanilang paggawa ng pelikula. Ayusin nila ang kanilang mga proyekto, hindi yung nakasentro sa paninira. Saka kumbaga, hindi nga in good faith eh. Masasabing ba in good faith yan? Trailer pa lang, teaser pa lang, ganyan na. Hindi in good faith yan. Di ba? Hindi talaga, wala talaga sa